Good morning, Maka May, panibagong umaga, panibagong buhay. Siya nga pala, kakatapos ko lang maligo. At pagkalabas ko ng kubo, may nakita na naman akong hinog na kakao. Ako kasi sobrang matakaw talaga sa hinog na kakao, tsaka naging paborito ko kasi to. Naalala ko nung bata ako, kapag may mga hinog na kakao, kukunin ni Papa tapos ipinapasipsip sa amin yung mga buto. Tapos pagkatapos naming sipsipin, hinuhugasan ni Papa tapos ibinibilad sa sikat ng araw. Tapos kapag natuyo na, inaano ni Papa yung parang, anong tawag dito? Yung parang sinasangag siya tapos pagkasangag, inaalis na ng balat. Tapos pag natanggalin ng balat, yung panahon kasi hindi pa uso yung yung nagpapagiling. Uso na rin naman siguro yung mga nagpapagiling, pero dahil kami wala kaming pera noon, hanggang ngayon naman wala pa kaming pera. Ang ginagawa na lang ni Papa, yung binabayo. Hindi ko kasi alam kung anong tawag doon sa binabayo. Anong tawag dito? Hindi ko kasi alam kung anong tawag sa Tagalog yung binabayo. Basta inaano ni Papa, dinidikdik, pagkatapos dikdikin, ilalaga, tapos lalagyan na ng lalagyan na ng gata ng nyog. Tapos, ayan, papakuluan. Tapos lalagyan ng konting asukal. Tapos yun, magiging kokoa na. Masarap. Simula noon hanggang ngayon, naging paborito ko yung kakao. Tapos alam mo ba, maniwala ka sa hindi, yung 15 perasong kakao, kayang-kaya kong sipsipin sa isang upuan lang. Ganun ako katakaw. At ito na nga, Maka May, pagkatapos kong sipsipin yung buto ng kakao, kumuha ako ng tubig para hugasan yung buto ng kakao. Alam niyo ba kung bakit hinuhugasan to? Nang para mawala yung medyo malagkit niya. Medyo malagkit niya, yung parang matanggalan ng dulas, ganon. Tapos, ayan, pagkatapos kong hugasan, ibibilad ko muna to dito sa bubong. Yan, para matuyo, at pag natuyo na, ayan, babalatan natin, tapos gagawin na natin kokowa. Pero dahil makulimlim, hihintayin na lang natin na sumikat ang araw.